Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, 80% ng kumpleto ang pagkamit sa universal healthcare para sa mga Pilipino. Ito ang iniulat ni Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagbisita sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Balanga, Bataan upang suriin ang implementasyon ng Zero Balance Billing o ZBB program. Binigyan din ito ang pagproseso sa pagbuo ng sistema para sa accessible, affordable at quality medical services. Ani Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinatutupad na ang zero balance billing sa 78 government-run hospitals. Umaabot sa 2,976 na mga pasyente na mula sa Bataan General Hospital and Medical Center ang nakikinabang sa programa. We are now in Bataan for the Bataan General to look at how the system is working. Meron silang bagong feature dito sa Bataan General. Imbis na zero billing pa rin, pero imbis na pipila sa kahera ang pasyente bago ma-discharge. Pag malapit na ma-discharge yung pasyente, hinahatid sa kanila yung kanilang zero billing. At another added convenience which I think we should adopt all around the country. And that's why I'm very happy that we are instituting this program. I think it's been a long time coming. And I'm glad. Malapit na tayo umabot talaga sa universal healthcare. We are 80% of the way. Kulang na lang, kaunti na lang. At matutupad na natin yung universal healthcare. My aspiration, of course, is to achieve the dream of universal healthcare for all our people. It's just a question of building up the economy so we can afford it, number one, and putting in the systems. The systems are all in place. Alam nyo naman mga health workers natin, mga doktor natin, mga nurse, wala nang kasing sipag sa mga yan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Commission on Audit o COA mayroon ng mga natuklasang anomalya sa flood control project noong pang 2016. Si Kathleen Forbes sa balita. Kinumpirma ng Commission on Audit na 2016 pa lang ay mayroon ng mga na-flag na flood control projects ngunit nananatiling hindi natutugunan ang karamihan sa mga ito. Sa pagdinig sa Kamara, ipinunto ni House Deputy Majority Leader Ernix Junicio na posibleng nag-ugat ang kasalukuyang ghost project sa mga anomalya na matagal nang napabayaan. Pagkumpirma ni COA Director Tracy Ann Sunico batay sa naihanda nila records para sa pagdinig ng Infracom, 2016 pa lamang ay may nakita ng anomalya ang COA. Katunayan, maaring kahit sa mas maagang taon gaya ng 2010 ay may nakatagong records na rin ng anomalya.
Marami sa red flags na kanila nakita, partikular sa bidding documents ng mga kontratista, ay ang parehong key personnel at kagamitan na inirerehistro sa sabay-sabay na proyekto. Meron din mga pagkakataon na meron nakareport na 100% completion sa DPWH system pero kulang sa aktwal na inspeksyon. Katunayan, mula anya 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtala na sila ng suspensions, notices of disallowance at charges na umaabot sa 120 billion pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapatigil muna sa lahat ng bidding ng locally funded projects ng ahensya. Inanunsyo ito ng kalihim sa isinagawang turnover ceremony sa bagong liderato ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Secretary Dizon, ilalabas niya ngayong araw ang kautusan para mahinto muna ang lahat ng ongoing bidding mula sa national hanggang sa district para ma-review muli at matiyak na nakahanay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punto ng kalihim, ayaw na kasi ng Pangulo na masayang ang pondo ng taong bayan. Hindi po ako naniniwala ng organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. No? So para ho sa akin, nagsalita na po ang Pangulo, tatayo po siya ng independent commission. Ibigay po natin sa independent commission ang responsibilidad at authority to investigate. Si DP For decades, even centuries, the Philippines has given the world our finest seafarers. It is only fitting that we also supply the world with excellent vessels to sail on. As President, I take great pride in Filipino hands navigating the world's oceans. Ang luxury vehicles na mga Diskaya, kumpleto na nakuha ng Bureau of Customs o BOC. May report si Lawrence Tanhoco. Kumpleto na ang 12 luxury vehicles na konektado sa pamilya Diskaya matapos ang search operation ng Bureau of Customs sa lungsod Pasig. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, unang natuklasan ang 2 sasakyan, Toyota LC300 2024 at ang Maserati Levant 2022. Sinundan ito ng kusang pagsuko ng 7 pang high-end vehicles gaya ng Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G500, AMG G63, Toyota Tundra, Toyota Sequoia at ang Cadillac Escalade. Anya, ang huling 3 sasakyan, isang GMC Yukon Denali 2022 at 2 Lincoln Navigator L2024 ay kasalukuyang nasa service centers para sa pagkukumpuni at nakatakdang isuko na rin. Dagdag pa ng Customs Chief, lahat ng mga sasakyan ay nakasil na ng BOC at mahigpit na ngayong binabantayan kasama ng Philippine Coast Guard. Tiniyak din ni Nepomuceno, sisiyasatin ang importation records ng lahat ng sasakyan, papapanagutin ang sino mang lalabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Anya, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling para maprotektahan ang kita ng pamahalaan at isulong ang transparency. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador, binuna ang budget insertion sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Narito si Nympha Asuncion. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang hindi bababa sa 51.82 billion pesos na halaga ng malabo at distinct insertion sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Una nang pinaliwanag ni Lacson na distinct ang tawag sa mga budget item na pare-pareho ang contract cost kahit pa magkakaiba at magkakalayo ang mga proyekto. Isaan niya itong coded budget na nagpapahiwatig kung kanino ang mga proyekto. Sa briefing ng DBCC sa Senado, sinabi ni Lacson na kabilang sa mga ito ang 88 items sa tig 150 million pesos ang pondo bawat isa, 373 items na tig 100 million pesos ang pondo bawat isa,
at 11 items sa tig 120 million pesos ang pondo bawat isa. Meron rin anyang mga para sa flood management program sa Metro Manila, Regions 1, Cagayan Valley at Central Luzon. Sinabi ni Lacson na nagkasundo sila ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian alisin ang pondo para sa mga proyektong kahinahinala at ilipat ito sa mas makabuluhang programa. Planoan niya nilang i-realign ang mga ito sa programang naaayon sa direksyon ng Philippine Medium-Term Development Plan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malacanang tiniyak na may mananagot sa pagkakaroon ng budget insertion sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Magbabalita si Alvin Baltazar. Tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa pagkakaroon ng insertion sa 2026 National Expenditure Program. Ito ay kung mapapatunayang questionable ang pagsingit at mailalarawang bunga ito ng pansariling interes. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi makapapayag at galit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sinisingit pa sa pondo dahil ang binalangkas na budget aniya ay para sa taong bayan at nakalaan para sa mga proyekto na pakikinabangan ng mamamayan. Sinabi ni Castro na nakausap na nila ang DBM ukol dito at kung may maipapakita niya ang ahensya na ebidensya na kaduda-duda ang pagsingit at sinong nagsingit ay kanilang paiiralin ang accountability. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibabalik nito ang estado ng bansa sa Global Shipbuilding Hub. Kasunod dito na muling pagbuhay sa Subic Shipyard sa pamamagitan ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated bilang unang hakbang sa muling paggamit ng pwesto ng bansa na isa sa world's top shipbuilding nations. Sa kasalukuyan, mayroong 16 na specialized programs ng titiyak sa Filipino Shipbuilders Match Global Standards. Nananatili ang Pilipinas bilang marine labor powerhouse dahil sakop nito ang mahigit 30% ng mga seafarer sa buong mundo. For decades, even centuries, the Philippines has given the world our finest seafarers. It is only fitting that we also supply the world with excellent vessels to sail on. As President, I take great pride in Filipino hands navigating the world's oceans. 30% of the world's seafarers are Filipino. These are diligent men and women whose skill and dedication keep the seafaring industry moving every single day. And to make this partnership succeed, we are working to match Hyundai's investment with a skilled workforce worthy of their trust. Today, we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. I am excited to see where this endeavor will take us. Together, let us show the world that Filipinos have the skills, the vision to navigate the uncertain waters of an ever-changing world. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangalagaan ng karagatan, ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nations Awareness Month. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na alagaan at pahalagahan ng karagatan. Ang panawagang ito ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nations Awareness Month 2025. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ng Pangulo na ang karagatan ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa paglalayag at pakikipagkalakala ng ating mga ninuno hanggang sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa
laban sa mga dayuhan. Ayon kay Pangulo Marcos, ang karagatan ay mahalagang yaman ng Pilipinas na pinagmumula ng pagkain, sentro ng kalakalan at susi sa pag-unlad ng ekonomiya. Kasabay nito, siniguro ng Pangulo na patuloy na isusulong ng pamahalaan sa tulong ng National Maritime Council at Presidential Office for Maritime Concern ang mga programang makatutulong sa agrikultura, enerhiya, negosyo at agham na mayroong kinalaman sa karagatan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Shipment ng imported rice na naipadala bago ang ban, papayagan pang makapasok hanggang September 15 ayon sa Department of Agriculture o DA. Si Marian Bastasa sa balita. Nilinaw ng Department of Agriculture na papayagan pang makapasok sa bansa hanggang September 15 ang ilang shipment ng imported rice na naipadala bago maging epektibo ang rice import ban nitong Lunes. Ayon kay DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, sakop lang nito ang mga bigas na lumabas sa pinanggaligang bansa bago magtapos ang Agosto. You can still expect some rice coming in basta hindi na kasi mag-i-issue ng SPSIC ng September 1. But for those shipment na nakalabas ng country of origin before the ban started, pwede pa sila makapasok. Ang deadline noon September 15. Papayagan ang pagpasok ng mga shipment sa 4 na pangunahing pantalan sa Maynila, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Ayon din sa DA, exempted sa ban ng mga variety na Japonica, Basmati at glutinous rice mula sa Vietnam dahil sa mga naunang kasunduan. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. ₱253 bilyong ng pamumuhunan na itala ng Department of Trade and Industry o DTI Board of Investments. Mag-uulat si AJ Ignacio. Nakapagtala ang DTI Board of Investments ng nasa 253 billion pesos na halaga ng pamumuhunan mula sa ASEAN nations ang pumasok sa Pilipinas mula pa noong 2020 hanggang ngayon taon, kung saan sa naturang halaga ng pamumuhunan ay mula sa mga bansa ng Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ang nasabing halaga ng pamumuhunan mula sa sektor ng Information and Communications, Power and Renewable Energy, Manufacturing, Administrative and Support Services at sa sektor ng Agriculture, Forestry at Fishery. Dagdag pa nga ni Roque, ang nasabing halaga ng pamumuhunan ay nakalikha ng nasa 15,358 na job opportunities sa bansa. Samantala, inaasahan pa na mas dolobo pa ang pagpasok ng mga foreign direct investment sa Pilipinas sa mga susunod pang mga taon. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Suportado ng ilang mambabata sa Kamara ang panawagan na madagdagan ang budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sa deliberasyon ng 2026 proposed national budget, ipinresinta ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga plano sa ilalim ng 5.5 bilyong pisong budget ng kagawaran kabilang ang pambansang pabahay at ang inisyatibang Zero Backlog. Kapag nagkaisa ang mga mambabatas na dapat taasan ang pondo ng DSUD bilang suporta sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Representative Albi Benitez, dapat dagdagan ang pondo ng DSUD dahil nakikinabang dito hindi lamang ang mga pamilyang walang tahanan, kung hindi higit sa 50 industriya na konektado sa sektor ng pabahay. Binigyan din naman ni Representative Rufus Rodriguez na ang pabahay ay usapin ng dignidad ng tao at tinawag ang DSUD bilang poor cousin of all departments dahil ito ang may pinakamaliit na pondo sa lahat ng ahensya ng gobyerno.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpapasigla ng industriya ng kawayan sa bansa tinututukan ng Department of Science, Technology o DOST Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI. Mag-uulat si Manuel Francisco. Kasabay ng paggunita ng Philippine Bamboo Month ngayong Setyembre, nakatutok ngayon ang Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI sa pagpapasigla ng industriya ng kawayan sa bansa bilang isang renewable and sustainable resource. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Senior Science Research Specialist Dr. Carl Lantican, partikular niyang tinukoy ang bentahin ng bamboo na maaaring magbigay kabuhayan sa ating mga kababayan. Ang branding kasi ng kawayan usually mabilis mabukbok, low quality, mahina, ganyan. Pero when processed properly, nabigyan mo po siya ng tamang preservation and treatment techniques, it can actually be comparable sa properties po, sa strength ng isang metal or even alternative siya sa mga kahoy. Ganun po kaganda yung kawayan. Paanyaya pa ng DOST sa publiko na suportahan ang ilulunsad na Bamboo Day in Laguna sa darating na September 9 to 10 upang masaksihan ng iba pang bamboo technologies and innovations. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas. Pasada mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magandang balita para naman sa mga estudyante dahil magiging available na simula September 15, 2025 ang kanilang personalized beep cards. Sa anunsyo mula sa Department of Transportation o DOTR, ito ang kanilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas mabilis ang kanilang biyahe at maging mas abot kaya ito sa mga mag-aaral. Ang nasabing personalized beep cards ay may otomatikong 50% discount sa kanilang pamasahe. Kinakailangan lamang magpakita ng kanilang updated school identification cards o IDs at agad itong i-issuehan ng student beep card at maaaring i-renew taon-taon o kada school year. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magiging maingat ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pagsusulong ng resolusyon sa United Nations General Assembly o UNGA na kumukondena sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea o WPS. Iginiit ng DFA na bukas sila sa panukalang resolusyon na nananawagan sa China na itigil ang mga ilegal na aktibidad sa WPS at igalang ang 2016 arbitral ruling sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa budget hearing ng DFA sa House Committee on Appropriations, tinanong ni mamamayan Liberal Party List Representative Laila De Lima ang ahensya kung kailan at paano nila ihahain ang nasabing resolusyon sa UNGA. Ang naturang resolusyon ay inihain ni De Lima sa Kamara na humihikayat sa pamahalaan na gamitin ang boses nito sa United Nations upang ipaglaban ang soberanya ng bansa. Tugon ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, hindi isinasandabi ng DFA ang naturang panukala, ngunit sa ngayon nakatuon ang kanilang pansin sa kampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC. Anya, kapag nakaupo na ang Pilipinas sa Security Council, mas malakas ang magiging boses ng bansa sa United Nations at mas madali rin nating maisusulong ang mga isyung mahalaga sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Proseso sa tamang pagtatag ng kooperatiba ibinahagi sa mga corn farmers sa isang bayan sa Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Dinauloan na sa Municipal Agriculture's Office na Balaya Bayambang, Jadluyaga, Pangasinan. So ginawan orientation at saray dumaralo sa mais, unong at sa pan-organisatan panparehistro na sa kaya kooperatiba. In Paliwawa na sa Municipal Cooperative Development Office, kaiba so sa Cooperative and Development Authority Dagupan, at saray dumaralos so impormasyon unong at panparehistro na kooperatiba. Naitdan niya pankanawnawamat so sarayan dumaralos, yan natalusanda so proseso pianuntan at nagamoranday mooksoy ya panbuo na kooperatiba da. Gat manasayan kurang
na natulungan na lokal na gobyerno sa sektor daray dumaralos ed lugar da, tapen untanet unbalag sukita da. Manlalapod ang Kupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sara Cayabyab. Partisipasyon ng komunidad sa monitoring nakatitiyak ng dekalidad na flood control projects sa Mountain Province ayon sa Provincial Project Monitoring Committee. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Napatag ti partisipasyon ti komunidad implementasyon dagiti proyekto tapno maipanamnama ti dekalidad a flood control projects sa Mountain Province. Sigon ken ni Provincial Project Monitoring Council ng PPMC Chair June Pinayakan dakong ti anam dagiti barangay official. Napatag ti partisipasyon ti komunidad iti monitoring ti implementasyon dagiti proyekto tapno maipanamnama ti dekalidad a flood control projects ditoy Mountain Province. Sigon ken ni Provincial Project Monitoring Council wenno PPMC Chair June Pinayakan, dakkel ti akam dagiti barangay official ken daduma a sektor ken umili iti panangmanman kadagiti proyekto tapno masurot dagiti plano ken espesifikasyon. Sigon ken kuana awan met ti ghost projects nga inda na monitor ditoy Mountain Province gapo iti regular a site inspections. So magmamanola ang aparikot kunana ket ti laeng delays iti panakaelepas ti proyekto ken road right of way. No pay kasta kalpasan ang mabagaan dagiti contractor dagus met laeng a naresolba ti issue. As the contractor, what you are doing is for our constituents, for the community. Do it in accordance with the plans and specifications as provided. Pag tayo pong mapasama sa mga na-issue na implement na projects na is not within the specifications. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Proper animal health care and production dapat laging isaalang-alang ayon sa City Veterinarian Office ng lokal na pamahalaan ng Tabuk. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Tuloy iti panggap ti City Veterinary Services Office nga mapasaya ti livestock production diti syudad iti Tabuk. Dito tinbagaan ni City Veterinarian Dr. Carmen Wanas, iti City LGU kadagiti barangay animal health workers iti naiwayat nga livestock production seminar iti kaano lang. In palawag ni Wanas nga iti nasaya at panakaasikaso kadagiti dingwen ket makatulong iti food supply ken income generation. Dinakamat na pa'y ang malaksid ti kadaanan o na practice adon dagiti baro nga wagas sa tapno masalwadan dagiti dingwen kadagiti na duma-duma saksakit. Mainaig pa iti livestock management inay ni Dr. Wanas at tunggal animal healthcare workers ken racers amuda kuma iti umno at araon ken nutrition dagiti dingwen, newborn care animal surveillance ken treatment, disease outbreak response, animal breeding ken dadumapay. Mani po DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi Roaquin. Mimaropa ICT Roadshow 2025 isinagawa pagpapalakas ng digitalization sa mga serbisyo ng pamahalaan tututukan. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng Department of Communications and Information Technology o DICT ang Mimaropa ICT Roadshow 2025 sa Romblon State University.
Ayon sa pabalid ng pamahalaan panlalawigan ng Romblon, malaki ang maitutulong ng teknolohiya hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa mga kabataan, pribadong sektor at bawat pamilyang Romblomanon. Kaugnay nito, bubuo rin ang provincial government ng isang konseho na tututok sa pagpapalakas ng digitalization ng kanilang mga serbisyo bilang suporta sa mga programa ng DICT. Kasama na rito ang pagpapalawak ng paggamit ng ELGU system ng DICT kung saan magiging online na ang magiging proseso ng mga pagkuha ng permit at iba pang dokumento sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Pangunahing kalsada sa Puerto Princesa, nasa 50% completion na ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mag-uulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Agaabot doon sa 50% ang nanaobra sa ingbubuhat nga karsada sa Kalalabagan, ang Barangay San Pedro sa siyudad ng Puerto Princesa, sigun ki Engineer Darius San Diego, OIC ang construction section ng DPWH 3rd Engineering District. Agalayim tanang makukumpleto anda ang pagbuhat sa karsadang dya hasta sa tiyempo nga pagtarapuson idya sa bulan ng Marso sa madason nga dagon. Makunta na lang sa sarigan anda rang matapos ang City Engineering Office ang Puerto Princesa sa silid 3 ka bulan nga akatakda digi ang ingbubuhat nga flood control project sa atubang ang isang fast food chain sa Kalalabagan ang karsadang dya para maging dayon-dayon ang pagtarapuson ang proyektong dya. Agaw ran-uran man ay medyan sanda rang ilatag ang mga paagi animan positibo sandang matatapos para ingid sa kanarkolong tiempo ang karsada dya. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office, natapos na ang Santa Margarita Bypass at Diversion Road. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nakompleto na ang Santa Margarita Bypass nga diversion road sa bungtos ang Santa Margarita Samar nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2025. Para sa katalwasan sa maagi, gin-construct ang 1,755.2 square meters nga Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may bike lane sa bugos nga kahilabaon san kalsada. Kaparte liwat san proyekto ang pag-upay san closed concrete canal, pagbutang san paver blocks, ngan instalasyon san double arm solar LED lights para sa mas mahayag ngan talwas nga dalan. Pinaagi san proyekto, konektado na ang Barangay Borabod sa Maharlika Highway ngan diversion road. Magsiserbi ini nga alternatibo nga ruta para makalikay ang mga motorista sa trapiko sa primera nga kalsada san bungto. Sumala san Samar 1st District Engineering Office, mas malaksi ngan mas talwas na biyahe ang may eksperyensya sa mga tawo, pati naliwat ang pagdara sa mga produkto o serbisyo mahitungod sa mas damo nga barangay ang nadudugtong san sini nga proyekto. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretencio. Embedded Solar and Storage Joint Venture Project planong itatayo sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gipasayugdahan sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur ang usa ka stakeholders meeting aron hisgutan ang gisugyot nga Embedded Solar and Storage Joint Venture Project.
Gitambungan ang maong panagpulong sa mga opisyalis sa Arc Solar Philippines nga gipanguluhan ni Mr. Eric John DeWitt, ang country manager, og ni Mr. Jeffrey Deliso, ang Director for Acquisition and Government Relations. Girepresentahan usab ang lokal nga pagamahanan nila ni Vice Mayor Attorney Conrad Sihuko, City Councilor Paul Vicencio, City Administrator Engineer Romulo Sigaray og Assistant City Planning and Development Officer Ms. Shubi Salazar. Ang maong panagpulong nagtumong sa pag-integrate sa solar power generation o storage solutions aron masiguro ang usa ka malungtaron, epesyente o kasaligan nga supply sa kuryente alang sa dakbayan. Giatagan og importansya ang dakong benepisyo sa renewable energy susama sa pagpalambo sa energy efficiency, pagpakunhod sa pagsalig sa fossil fuels o pagdaginot sa pundo sa dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. Lokal na pamahalaan ng Jolo itataas ang renta sa government properties simula sa Enero 2026. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Jolo. Ipapanaw na sinaparinta Jolo ina bago hatulan sara ang mga magsusukay ang mga gibayan sin na parinta tagnaan na bulan January hatahon 2000 taga unom. Namudunay nin pagataas sinasukay nila inibang doon day sa balawm sinasara. Inini mapos piaon ng public hearing at consultation sin kahapon at tungod sinasara ang maksud updateon in schedules in monthly rentals in kay pababayaran ang mga government properties. Inini bilang pagbago ang revenue code sina Jolo. Piagauhanan ni sina Committee on Appropriations sina Sangguniang Bayan ng Jolo ang pagauhanan ni Councilor Edgar Tandy II. Atulan sara na kauna, mga tenant, kami magbayad din dahil haibo sampay pangibo 500 pilak. Malingkan na pagsudsin taon bago, hatahon 2000 taga unom, mahinang na dahil hatungay bo sampay paupat ngay bo pilak insukay. Ipapanoray sabihan in 1:1 policy, hatian na ini, hamok tenant, hamok tindarayan, in makadyarin niya sukayan. Dahil RP Jolo, hindi Fatma Diligino para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma Gino. Narinig po rin ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpahayag ng pangamba at pagkadismaya ang Department of Finance o DOF sa mga napapaulat na anomalya at korupsyon sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa Development Budget Coordination Committee briefing sa Senado, inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na ang mga ghost flood control project ay nakalugi sa ekonomiya ng bansa ng nasa 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Sa kanilang pagtaya, kaya na sana nitong pagbenepisyuhan na aabot sa 95,000 hanggang 266,000 na manggagawa sa bansa. Ayon kay Secretary Recto, hindi biro ang makalikom ng kita, kaya naman nadidismaya ito sa mga proyektong hindi napupunta sa kapakanan ng taong bayan. Kasabay nito, nagpahayag ng buong suporta ang kalihim sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukang maigi ang pagsuri sa 2026 National Expenditure Program nang sa gayon ay maiwasan ang anumang korupsyon o ghost projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala ang BMI, isang unit ng Fitch Solutions, na ipagpapatuloy ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang tapyas sa policy rates. Ayon sa BMI projection, maaaring ipananatili ng BSP ang policy rates sa susunod na pulong nito sa Oktubre at saka magbabawas ng karagdagang 25 basis points rate pagsapit ng Desyembre. Dahil sa pagpapanatili naman ng inflation rate pasok sa 2 to 4% na target range ng pamahalaan, posibleng tapyasan pa nila ng BSP ng 50 basis points ang policy rate sa susunod na taon, dahilan para bumaba ito sa 4.25% pagsapit ng katapusan ng 2026. Isa pang salik sa nasabing desisyon ay ang forecast na 5.2% na gross domestic product ng bansa sa 2026, rate na nangangailangan ng intervention upang masustine ang pagpapasigla sa ekonomiya. Maalala na nito lamang Agosto 28 ay nagbawas ng 25 basis points ang Monetary Board, dahilan para bumaba na lamang sa 5% ang policy rate sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ni-reclassify ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang isang tourism economic zone sa Pampanga sa layong mapalawak pa ang sakop na industriya nito. Sa nilagdaang supplemental agreement ng PEZA at Han Philippines Incorporated kamakailan, ginawang mixed-use special economic zone ang Han Reserve upang mapasailalim na rin nito ang iba pang negosyo gaya ng sa agro-industrial at information technology enterprises. Ayon sa PEZA, sumasalamin ang kasunduan sa hangarin ng kanilang ahensya na makaakit ng transformative investments at humubog ng future-ready economic zone sa buong bansa. Sa pamamagitan din nila nito ay matutulungan ang South Korean-led investment firm na manaig bilang isang world-class master plant na destinasyon kung saan ang mga industriya, agrikultura, teknolohiya at turismo ay nasasaklaw. Sa oras na mag-operasyonal na ito, inaasahan ng PEZA ang proyekto na makalilikha ng mga bagong pamumuhunan, dekalidad na trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga lokal na komunidad sa Pampanga. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Optimistiko ang isang opisyal ng Department of Energy o DOE na tataas ang rehistrasyon ng electric vehicles o EVs sa bansa sakaling maipalabas na ang isang executive order na nagbibigay linaw sa paggamit ng nasabing sasakyan. Sa panayam ng state-run Philippine News Agency kay DOE Energy Utilization Management Director Patrick Aquino, sinabi nitong nakapagsumite na ng mga rekomendasyon ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Technical Working Group sa tanggapan ng Pangulo at hinihintay na lamang ang paglalabas ng executive order nito. Wala pa itong ibinigay na timeline kung kailan maipalalabas ang executive order, ngunit handaan niya silang magbigay ng karagdagan pang rekomendasyon kung kinakailangan. Ilan sa mga inaasahang bibigyang linaw ng nasabing executive order ay ang paggamit ng EV sa major roads, ang kanilang rehistrasyon, maging ang uniform policies na ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, iniulat ni Aquino ang signipikong itinaas ng rehistrasyon ng EVs mula nang makita ng mga tao ang bentaheng dala ng paggamit ng nasabing sasakyang matapos na may sa batas ang EVIDA noong 2022. Sa datos ng EV industry, umakyat sa 3,880 units ang sales ng four-wheeled EVs noong 2024, malayo sa 1,028 units na benta noong 2023. Malaki rin ang inilundag sa sales ng 2- at 3-wheeled EVs noong 2024 kung saan umabot ito sa 43,441 units mula sa 172 units lamang noong 2023. Sa tala ng Land Transportation Office, aabot na sa 29,715 na EVs ang nakapagparehistro sa unang 7 buwan ng 2025, halos kasing dami ng volume ng mga nagparehistro sa kabuuan ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Palalakasin pa ng low-cost airline na AirAsia Philippines ang operasyon nito gamit ang kanilang Cebu hub. Ayon sa kumpanya, simula Nobyembre 15 ay muli nitong bubuksan ang 2 international at 3 domestic routes sa pamamagitan ng Mactan Cebu International Airport. Ito ay ang mga biyaheng mula Cebu patungong Iloilo, Katiklan at Davao sa domestic flights, habang Kuala Lumpur at Macau naman sa international flights. Maaari naman nang simulan ang pag-book ngayong araw, Setyembre 3, gamit ang website ng AirAsia o sa Move app. Nakatuon ng pagpapalakas ng operasyon ng AirAsia sa Cebu buhat sa mataas na demand na mayroon ito pagdating sa industriya ng turismo. Noong nakaraang taon, aabot sa 5.1 million ang naitalang tourist arrivals ng Metro Cebu base sa tala ng Department of Tourism Region 7. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, September 3, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 30 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 47 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 3 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 34 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 76 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 71 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 59 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 27 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalimas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng palakasan. Bigo ang Gilas Pilipinas Youth na mapasakamay ang agarang tiket patungong quarterfinals ng FIBA U16 Asia Cup matapos na sakmalin ng New Zealand Junior Tall Bear sa kanilang match nitong Martes. Sa unang frame pa lamang ng sagupaan ay inaalat na sa shooting ang national squad dahilan para ma-establish agad ng Tall Bears ang kanilang kalamangan. Pagsapit ng second quarter, rumatsyada pa ang New Zealand sa kanilang opensa na siyang nagpalobo pa sa kanilang abante na 19 points bago umalingaw-ngaw ang buzzer ng pagtatapos ng first half. Na-maintain pa ng Tall Bears ang momentum nito sa third at fourth quarter kung saan naitukod nito ang 31-point lead sa pagtatapos ng laban. Nagtapos ang opisyal na bakbakan sa score na 85-54. Dahil sa pagkapanalo napanatili ng New Zealand ang malinis na baraha sa Group B na siyang susi para sa automatic quarterfinals inclusion nito kasama ang Australia, China at Japan. Samantala, ang Gilas Youth na may tangan na 1-2 record at third seed sa Group B ay makakaharap naman ang second best team ng Group A na Bahrain para makahabol sa quarters event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, mataas ang posibilidad na magkaroon ng bagong timpla sa Philippine Basketball Association o PBA bago ang pagbubukas ng panibago nitong season. Ito'y matapos na magkasundo ang Northport at Pure Blends para sa bentahan ng prangkisa. Sa 90 million peso deal ng dalawang panig, ibibigay na ng Batang Pierre ang PBA franchise nito sa Pure Blends na siyang magpapatuloy ng kampanya sa mga susunod na tournament sa liga. Inaantay na lamang ang approval ng transaksyon na magmumula sa pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng 12-member teams ng PBA board. 2012 nang sumali sa PBA ang Northport buhat sa na-secure nitong franchise buyout mula sa Powerade. Kasalukuyang aktibo pa sa kontrata ng Northport sina James Quetje, Joshua Munzon, Fran Yu, Ivan Nel, Calvin Abueva at Kid Flores, habang patapos naman ang serbisyo ni na Avan Nava, Dami Kuntapay, Jeric Balyanza, Sidney Onwebere at Gio Halalon. Bago ang pagbubukas ng 50th edition ng PBA Tourney sa susunod na buwan, sisimulan na ng teams na mamili ng kanilang mga rookie sa darating na linggo, Setyembre 7. Nauna nang nasecure ng Northport ang number 4 overall pick sa rookie draft, habang nakuha naman ng Terra Firma, Phoenix at Blackwater ang 1, 2 at 3 overall picks. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa athletics. Ibinahagi ni world number 5 pole vaulter EJ Obiena ang kanyang schedule bago ang pangunguna nito sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge ngayong buwan. Base sa social media post ni Obiena, una nitong lulundagan ang World Athletics Continental Tour sa Beijing, China sa darating na linggo, Setyembre 7, bago ang pagsabak nito sa World Athletics Championships sa Tokyo, Japan mula Setyembre 13 hanggang 15. Matapos ang asignatura sa Japan ay lilipad na pabalik ng Pinas si EJ para pangunahan naman ang pagbandera sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Setyembre 21. Bukod kay Obiena, inaasahan ding tatalon sa torneo si 2025 European Indoor Gold Medalist Menno Vloon ng the Netherlands, 2025 USA Outdoor Track and Field Gold Medalist Austin Miller ng Estados Unidos at si 2023 Pan American Games Champion at Olympian Matt Ludwig. Ang nasabing torneo na isasagawa sa Makati ay sanction ng World Athletics Continental Tour Bronze Category at ng Philippine Athletics Track and Field Association.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula athletics, lipat naman tayo sa tennis. Nasikwat ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang una nitong panalo sa Guadalajara Open sa Mexico matapos pataubin ang katunggalin nitong si Arian Hartono ng The Netherlands sa kanilang match Martes ng gabi, Miyerkules ng umaga sa Pilipinas. Sa unang set ay agad na dinomina ni Ayala si Hartono gamit ang 6-2 advantage bago tuluyan nitong tinapos ang tapatan sa pamamagitan ng kaparehas na score sa second frame. Ito na ang ikaapat na match-up ng world number 75 kontra sa Dutch tennis player kung saan lahat ng ito ay kanyang naipanalo. Tangan ng second seed sa torneo, sunod na asignatura ni Ayala ang 39-year-old at world number 122 Varvara Lepchenko ng Estados Unidos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Antabayan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalimas lamang po ang ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programa, ang Pilipinas Ngayon, at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakatambal sa isang proyekto sina Catherine Bernardo at James Reid. Magbabalik na sa paggawa ng serye ang aktor pagkalipas ng 7 taon. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ngayon ni James dahil sa bago nilang tambalan ni Catherine. Quote and unquote, I'm very excited and very blessed. Grabe yung support and it hasn't even started shooting yet, so I'm very grateful. And I can't wait to work with Kath, very excited. Yeah, it's something new and exciting. It's something we're going to work out along the way. It's my first time working with another leading lady, so I'm trying to just give it my best, give it my all, and then see what happens. Hope for the best. Yan ang nakangiting bungad ni James. Matatanda ang nakatapat noon ng tambalan ni na James at Nadine Lustre ang tambalan ni na Catherine at Daniel Padilla. Pumatok ng husto sa mga tagahanga ang bawat proyektong nagawa ng Jadine at Kathniel. Ayon kay James ay pinapangarap din niyang makatambal si Catherine. Quote and unquote, actually it's something that I've wanted to do for a while. So I'm very grateful I get to work with Catherine. She's extremely talented, so it should be great. Yan ang pagtatapat ng aktor. Magsisimula na ang taping ni na James at Catherine ngayong buwan para sa bagong proyektong ito. Posibleng manibagong aktor sa paggawa ng serye kaya aminadong nakakaramdam siya ng pressure. Quote and unquote, it's very new again. I'm still getting used to it. There's always pressure, but pressure is good. It means people have high expectations. It means everyone's very excited. Yan ang pagtatapos ng Binata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, 4 na dekada ng aktibo si Lani Misalucha sa music industry. Hindi raw inakala ng nakilalang Asia's Nightingale na magtatagal siya sa industriyang ginagalawan niya ngayon. Quote and unquote, hindi ko talaga na-imagine na mararating ko ito. I just thought that I was just going to be a homemaker. Hindi ko talaga na-imagine na mararating ko ito. Hindi ko akalain na magiging ganito because hindi ako mapaghangad. Yan ang pag-amin ni Lani sa Fast Talk with Boy Abunda. Isa si Lani sa mga pinakasikat na singer sa kanyang henerasyon dito sa Pilipinas at maging sa ilang panig ng mundo. Ayon sa singer ay talagang ginagawa niya ang lahat ng makakaya sa bawat trabaho na kanyang ginagawa. Quote and unquote, yung mga time na yon na marami ko na silang nakakasama, nakaka-perform ko sila, I was just slowly taking it in na parang wow, it's real, it's really happening. And bawat talaga na mga performance ko, whether it's a small one, small scale, or a major one, lahat yon pinasasalamatan ko. Yan ang kanyang iginiit. Kamakailan ay ginanap ang Still Lani anniversary concert ng singer. Lubos naman ang pasalamat ni Lani sa lahat ng mga sumusuporta sa naturang proyekto. Quote and unquote, maraming salamat at dumalo po kayo sa lahat po ng taong involved. Hindi po biro na mag-concert ngayon. Syempre, it will involve a lot of things. Money, effort, energy, talent, and all that. I'm very grateful to each one of you sa lahat po ng nagtrabaho para sa concert na ito at syempre po, lahat kayo na nanood at bumili ng ticket at nagpunta, maraming salamat po. Yan ang pagtatapos ng Asia's Nightingale. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nananatiling kapamilya ang television at Pinoy Big Brother host na si Bianca Gonzalez matapos pumirma ng contract sa ABS-CBN Kapamilya Forever Shining with Excellence event nitong Lunes. Quote and unquote, sobrang nagpapasalamat ako na hanggang ngayon, kapamilya pa rin ako. Yan ang saad ni Bianca na nangakong ipagpapatuloy niya ang dedikasyon sa kanyang larangan. Natutuwa rin siya dahil ang ABS-CBN ang naging tahanan niya para mahasa ang kanyang talento bilang host sa loob ng 21 years niya sa industriya. Aniya, nais pa niyang masubukan ang iba pang klaseng hosting para palawakin ang kanyang signature hosting style. Quote and unquote,
gusto kong maging safe space nila, gusto kong iparamdam na kaya nila akong pagkatiwalaan sa mga kwento nila. Hindi rin ako natatakot na subukan ang ibang format tulad ng talent competition o kaya reality show dahil game na game ako sa ibang hosting styles. Yan ang sabi ni Bianca. Dumalo sa contract signing sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President at CEO Carlo Katigbak, COO Cory Vidanes, Group CFO Rick Tan, Entertainment Production at Star Magic Head Laurenti Diogi at ang manager ni Bianca na si Tito Boy Abunda. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ni Bianca para sa ikalawang season ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na gaganapin ngayong taon. Abala rin siya bilang host ng iba't ibang programa tulad ng The B-Side, BRGY at Paano Ba To na nanguna sa listahan ng Spotify Philippines Top Podcast Chart nitong taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento matapos ang makulay na journey niya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, nagbabalik recording ang soul diva at itinuturing ngayon bilang Nation's Mom na si Clarice de Guzman sa awiting Dito Ka Lang, Huwag Kang Lalayo. Tungkol ang power ballad sa pagkakaroon ng taong nagsisilbing tahanan sa oras ng hirap at ginhawa. Nagsisilbi itong unang patikim ni Clarice sa upcoming album na ilalabas niya sa ilalim ng Star Pop. Mula ang Dito Ka Lang, Huwag Kang Lalayo single sa komposisyon at produksyon ng ABS-CBN Music Creatives Content and Operations Head na si Jonathan Manalo. Sinusundan nito ang extended play o EP na Feels na inilabas ni Clarice noong nakaraang taon na naglalaman ng mga awiting dito, Minamahal Pa Rin Kita at Bibitawan Ka. Naghahanda na rin ang kapamilya singer para sa big night concert na gaganapin naman sa Smart Araneta Coliseum sa September 16, araw ng Biyernes. Sold out na, talagang sold out na po ang Platinum at VIP tickets habang available pa. Diyan sa ticketing site ang Patron A na nagkakahalagang 3,000 pesos, Patron B na nagkakahalaga naman ng 2,500 pesos, lower box na nagkakahalaga naman ng 1,800 pesos, upper box na nagkakahalaga naman ng 1,200 pesos at general admission naman na nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Pañano para sa Balitang Business at Sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!